Magandang tanghali po muli sa ating lahat. Nabati ko po kayo ng magandang hapon, magandang tanghali po, at magandang umaga po sa inyo. Ngayon lang po maaga ang aking preach, ang pag-share ng Word of God. Meron pa po tayong gagawin mamaya. Okay? Binabati ko po kayong lahat at welcome po kayo sa pakikinig ng mensahe po ng ating Panginoon. Sa oras na ito, ang samot-dalangin ko sa Lord, kahit man kayo kumakain, ang mahalaga, mapakinggan niyo po ang mensahe po ng Diyos mamaya. Salamat po sa lahat ng makikinig at sa lahat ng nais makinig ng salita ng Diyos. Marami pong salamat sa inyo. So tayo pong lahat ay panalangin po muna at magsiyuko kung nariyan man kayo. Ako'y i-bless po na tayo ng Panginoon. Yes, Father God in heaven, marami pong salamat muli, O Diyos, sa hapong ito. Patuloy kong dinadalangin ang bawat isa sa amin. Lord, patawarin mo kami sa aming managagawang kamalian. Sinasadya man namin o hindi man, O Diyos, sa aming mga pananalita. Pakalinisin mo po kami, O Diyos, sa aming mga karumihan upang kami maging karapat-dapat sa iyong paglilingkod. Tinatakbil po namin ang lahat ng gawa ni Satanas sa aming buhay. Tinatanggap ka namin bilang Panginoon, tagapagligtas. In Jesus' name. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ang makikinig ng mabuting balita na ito'y loobin mong tumimo sa aming puso at magbigay liwanag, kapayapaan sa aming lahat. Lord God, bless us, Lord, in the name of Jesus. Loobin mo, Panginoon, sa ngalan ni Jesus, ng Espiritong Banal na siyang magtuturo sa amin ng pawang katotohanan. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ano man ang adlang ng kaaway, sinasaway ka namin, demonyo, kadungo ka sa kalaliman na walang hanggan. Lord, pinagtagumpayan mo na ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Diyos, yung tagumpay. Salamat sa lahat-lahat ng biyaya na aming tinatamasa sa araw-araw sa iyong pag-iingat at higit sa lahat ang buhay na walang hanggan. Kaya, Ama, binabalik namin sa iyong pinakamataas na papurit parangal. In Jesus' name, Amen. So, magsipagbukas po tayo ng ating mga Biblia, kapatid. Dito po sa aklat ng Mateo 24. Sa aklat ng Mateo 24, basahin po natin mga kapatid, pakinggan po natin ang mensahe po ng ating Panginoon, ang tungkol sa mga kahirapan at pag-uusig na darating. Yan. Sa panahon natin ngayon, napakarami na pong kahirapan at nang nangyayari sa ating kapaligiran. In the name of Jesus, hallelujah. Okay, pakinggan po natin mga kapatid ang mensahe po ng Lord. Ito po sinasabi niya sa aklat ng Mateo 24. Lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Verse 2, ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang mga gusaling yan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho. Ito po ang unang sinabi ng Lord sa kanya, pinaunang sinabi ng Lord sa kanyang mga alagad, nang ang Panginoon ay kasama-sama pa ng kanyang mga alagad noon, narito pa siya sa mundo. Sabi po dito na si Jesus, nung lumabas si Jesus sa templo, nang siya'y paalis na, nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Bakit kaya itinuro? At ano ang sinabi ni Jesus? Ngunit sinabi ni Jesus, sabi niya dito, sa English version po muna, basahin po natin mga kapatid. Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciple came up to show him the buildings of the temple. So noong panahon na yun, napakaganda siguro ng templo, napakaganda ng templo sa Jerusalem. So
yun po ang sinabi ng Lord nung siya lumabas sa templo. Ito po ang sinabi niya sa kanyang mga alagad na nung lumapit sa kanya, ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang mga gusaling yan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala rin ang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay iguguho. Yan. Sa panahon po natin ngayon, laging 2 taon na po na pinaghahandaan po yung sinasabing the big one. The big one. Ito po ay sabihin natin lindol, no? Lindol. Pero ganun pa man, sa awa ng Diyos, hindi pa po nangyayari ito. Ngayon, sinabi lang ni Jesus ng panahon niya, 1,000 years ago, na sinabi niya si Jesus, hallelujah. And Jesus said to them, do you not see all these things? I surely say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down. Hallelujah. Okay? Ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang mga gusaling yan, tandaan ninyo, darating ang araw, ulitin ko po ulit, na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho. Yan. Jesus. So, sa madaling salita, ang Panginoon ay nagbabala na po o pinaalalahanan na po ang mga alagad niya na sinasabi niya na yung mga bato na yan, yung gusaling iyan, na sabi ng Lord, tandaan na darating ang araw, wala rin ang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat iguguho. Dito po sa Mateo 24 verse 3, nasa bundok ng Olibo si Jesus. Samantalang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Yung sinabi niya, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at katapusan ng mundo? Yan, nagtanong po ang mga alagad kay Jesus na kailan mangyayari ang mga ito. Yan. Wala pong sinabi si Lord na specific na araw, taon, or ano pa mang buwan, ganyan. Basta sinabi niya, mag-ingat. Ha? Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po bang mga palatandaan ng iyong muling pagparito at katapusan ng mundo? Anong sagot ni Jesus? Sa verse 4, mag-ingat kayo. Pag sinabing mag-ingat kayo, at na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan, at magsasabi ako ang Mesiyas, at marami silang maililigaw. Sinabi niya po na mag-ingat. Pag sinabing mag-ingat, ibig sabihin, mayroong danger, may panganib, na nakaabang na or magaganap pa lang. Kaya sinabi ni Jesus ang kanyang mga alagad, mag-ingat kayo. Mag-ingat, no? Binabalaan po sila na mag-ingat, na huwag silang mailigaw ni numan. Kasi ang sabi niya, maraming paparito sa kanyang pangalan ni Jesus, at magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang mailigaw. Nakita niyo po ngayon, ang dami ng iba't ibang nagtuturo. Pero tingnan po natin, kapag po natin sila nakakasalamuha or sinishare kayo ng Word of God, tingnan po natin
kung ayon ba yon sa sinabi ni Jesus or gawa-gawa lang nila, no? Kasi sabi ni Lord, mag-ingat. Kahit po sa literal sa magulang natin kapag bago tayo umalis, o anak, mag-ingat ka. Bakit? Mayroong danger sa labas. Pwedeng may mangyari sa'yo na hindi maganda. Kaya pinag-iingat. Ganon din ang ating spiritual na Panginoon. Sa spiritual, na mag-ingat kayo at huwag kayong may ligaw ninuman, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi akong Mesiyas. Naalala nyo si Cleo? Si Cleo, isang tinatawag din niya na mayroon din siyang tagapagturo din. Pero mali nga nang. Marami siyang nailigaw na tao. Pinapatay niya ang kanyang asawa hanggang nagtago ng 9 na taon hanggang sa nahuli siya ng mga pulisya sa Nueva Ecija. Kita niyo po yan? Ha? Maraming manlulokong tao sa panahon natin ngayon. Kaya si Jesus, 1,000 years ago, nagsabi na sa mga alagad niya na mag-ingat kayo na maraming paparito. Kaya hanggang sa kanyang banal na kasulatan, nakasad pa rin po ito para mabasa ng mga tao sa huling panahon, para mag-ingat. Ano pa? Bakit pinag-iingat pang ng Panginoon ang kanyang mga alagad? Eto pa, sa verse 6. Makakarinig kayo ng mga lingaw-ngaw. Yan, makakarinig. Sabi niya dito, makakarinig tayo ng mga alingaw-ngaw o sila. Makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw, ng labanan at mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag. Bakit? Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Ayan po. Sabi niya, dapat daw po mangyari, pero hindi pa po ito ang wakas. Itong mga naririnig lang po natin ng mga alingaw-ngaw ng mga labanan at mga balita tungkol sa digmaan. Sabi ni Jesus, huwag daw po tayong mabagabag. Dapat po talaga itong mangyari para matupad yung kanyang sinabi. Ngunit hindi pa ito po ang wakas ng panahon. Amen? Sa verse 7, ano pa mo sinabi niya? Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa-bansa. Kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Sabi niya, makikibaka. For the nation will rise against nation, and the kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilence, earthquakes, in various places. Yan. Maraming magaganap, no? So, napakarami na po, lalo na yung mga lindol, ang dami na pong nangyaring ganyan. Katulad noong August 11, sa Masbate nagkaroon po ng lindol, no? 6.4 or 6 plus ba yun? Ganon. Kaya marami na naman ang mga nagibang tahanan, no? Yan po ay wake-up call na ni God sa maraming tao, na ang tao dapat lumapit na sa Diyos. Hanapin na ang ating tunay na pananampalataya. Kasi sabi nga ni Lord, makikibaka bansa sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakagutom. Katulad na ngayon may COVID. Ha? Anong nangyayari? Ang tao, ang iba nang mamalimos na. Bakit? Walang mapagkukunan. Maraming walang trabaho. Maraming taong walang trabaho, mga kapatid. So, marami ang naghihirap. Marami na ang umiiyak. Marami na ang nababalisa, nababagabag. Negosyo, pag-aaral, panambahan, o lahat ng anong nangyayari. Kaya huwag na po tayong magtaka. Sabi nga ng Lord sa Aklat ng Mga Ngaral, chapter 3, verse 1. Ecclesiastic.
Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahon na itinakda ng Diyos. Yan. Tinakda po talaga ng Diyos yan na dapat mangyari. Kaya ang the best po nating magagawa, prayer, magbasa tayo ng Word of God, pagkagising, bago matulog, saan man tayo pumaroon, isaisip natin ang ating Panginoon. Mag-pray para hindi tayo kapitan ng mga problemang yan, no? Hindi tayo mabagabag katulad ng nararamdaman na iba na wala talang mapupuntahan, no? Maraming namamatay ngayon. Wala na nga, namamatayan pa. So, napakahirap ng panahon, no? Sa verse 8, ano sinabi niya dito? Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. 1,000 years ago, sinabi ng Lord Jesus to. Hanggang sa panahon natin ngayon na iyon mga pasimula pa lang ng mga paghihirap na nararanasan nila, hanggang sa ngayon na nararanasan ng maraming pastor, evangelist, propeta, apostol, etc. Lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Di ba, naranasan ng ating mga apostol noon? Sina Peter, sina John, yung 12 apostles ni Christ, si Apostol Paul, maraming hirap ang naranasan nila. Pero yung sinabi nga sa 1 Peter, sa unang Pedro, talata 2:21, ang pagtitiis ng hirap, speaking of word na paghihirap, all these things are the beginning of sorrows. Sabi niya, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Yan. Sabi nga, for 2 days you were called because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his step. Yan. Ang sabi ni Jesus na dapat natin siyang tularan. Although siya nagtiis ng maraming hirap, hinagupit, ipinapako sa krus, dinuroan, nagutuman, nilait, pinagsalitaan kung ano-anong masasakit na salita ng kaaway. Ginamit ang tao ni Satanas para siya'y alipustahin. Pero sabi niya, nagtiis siya ng hirap para sa ating lahat. Binigyan niya lang tayo ng halimbawa na dapat tularan. So, sabi nga, kapag tayo inaalipustan, nilalait ng sino paman, rebukein natin. Sabi nga ng Lord sa Book of Santiago, labanan ninyo ang diablo at lalayoon kayo. Lumapit kayo sa Diyos at ang Diyos lalapit sa inyo. Ito pa, sa Hebrew 5, verse 8. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Yan. Lahat tayo nakakaranas talaga ng pagtitiis, ng hirap. Kasi parte yan ng ating buhay. Though he was a son of, sabi nga, though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. Yan, natutunan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Ito nga ang sinabi ni Paul sa mga taga-Pilipos sa chapter 4 verse 11 and 12 hanggang 13. Sundan po natin mga kapatid. Ito ang sinabi niya sa verse 11. Dahil sa dami ng hirap na naranasan ni Paul bago siya maging siyang apostol. Naging apostol siya, no? Dati, pasaway ito si Apostol Pablo. Pero nung binago ng Diyos, ginamit siya upang mangaral sa mga Hintil. Ito ang kanyang naranasan. Sinabi ko ito hindi dahil sa kayo, hinahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Yan si Apostol Paul, sabi niya, natanggap niya na o natutuhan niya na
na siya'y masiyahan, anuman ang kanyang kalagayan. Pangalawa, sa verse 12, naranasan ko na ang maghikahos. Naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko nang harapin ang anumang katayuan. Ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Yan. Inisa-isa ni Paul. I know how to be abased and I know how to abound. Everywhere in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to be abound and to suffer need. Yan. Naranasan niya lahat yan. Ano man ang kanyang katayuan, mabusog na siya, nagutom man siya, nasa kasaganaan man siya, sa kasalatan siya, lahat na naranasan yan. Natutuhan niya ang lahat ng yan. Harapin ano man ang kanyang katayuan. Kapag tayo nais mag-serve kay God, everything kailangan natin tiisin. Kasi, sabi nga, nung si Jesus ay magtiis para sa atin, binigyan lang tayo ng example na dapat tularan o kaya sundan. Huwag na tayong mag-complain, anumang buhay na to. Ganito. Ba't hindi ka mag-complain kapag ikaw pinasasagana ng Diyos? Bakit kapag naranasan mo maghirap, nagko-complain ka? Dapat ang tao, tanggap ang lahat ng yan. Mayaman ka man, mahirap ka man, o nasa kalagitnaan ka man, tanggap mo na yan. Basta't ang mahalaga, nabubuhay ka ng may kapayapaan. Amen po ba? Sa verse 13 ng Pilipos, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Bakit po kaya nagawa ito ng Apostol Paul? Bilang tao, kapag hirap na siya sa buhay, tulad ni Job, nakatakot-takot ang dinanas na hirap dahil sa pagtukso ni Satanas, binasak ang kanyang kayamanan, ang kanyang buong pamilya, pero nagtiis. Pero sabi ng Lord, napakabuting tao ni Job. Siyang pinakamayaman sa buong silangan. Pero bakit ganun ang kinawakasan ng kanyang pamilya? Paano kung ikaw si Job? Pinagyaman, na-wash out ang lahat, nakabuhayan, pati yung 10 anak na ubos. Tatagal ka kaya? Kaya nakita mo yung asawa niya? Anong sinabi? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Dapat hindi tayo ganun. Malalaman mo ang taong materialistic. Sabi ng Panginoon, kasaganaan lang ba ang gusto mo? At hindi kahirapan? Kaya po tayo sa panahon natin ngayon, marami pa tayong daranasin na hirap. Kita niyo po ngayon, may COVID, bawal magsamba. 5 to 10 lang. Ha? Bawal lumabas yun sa mga palengke na mga mall. 16 above. 20 and below. Ha? Nakakulong tayo sa rehas na walang bakal. Sinasanay na tayo ng kaaway kung paano tayo susunod sa Kanya. Pero sabi nga ng Lord, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Pwede tayong bigyan ng Lord ng kalayaan anytime. Kailangan prayer, dibdibang prayer, panalangin na sagad sa buto para tayo ay pakinggan ng Panginoon. Huwag tayo magpaisi-isi po sa panahon natin ngayon. Hindi po ito ang panahon na tayo ay mag-relax. Huwag nating kakalimutan ang Panginoon. Dahil sabi ng Lord, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya papasok sa Kanyang kingdom, kundi ang lang totoong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Lagi ko po yung binabanggit sa preaching ko kapag Sunday service. Kasi ayaw ko kayong maiwan dito sa mundo, kapatid. Kapag lagi mong binabasa ang mga mensahe ng Lord, ito po ay nagpapalakas sa atin, nagpapaalaala na huwag tayong bumitaw sa gawain ng Diyos. Sabi niya nga, mabuti pa ang hindi natin natutunan ang Kanyang salita kaysa tayo tumalikod sa Kanyang gawain.
mas mahirap ang daranasin ng tao na maiiwan dito sa mundo. Sabi nga ng pastor po, ng ating pastor sa GIL, na mabuti pang hindi ka ipinanganak. Tama. Hindi mo na maranasan yung pait na pahirap ng kaaway. Yung iba, pag sinishare mo ng Word of God, wala lang, parang bingi. Ayaw makinig. Iniiba ang usapan. Sabi nga, i-reject mo ng lahat ng bagay, wag lamang ang mensahe ng Diyos. Sa old life po natin, kapag tayo may mga problema, kanino tayo lumalapit? Kaibigan, kumare, kapatid, kapitbahay, best friend, etc. Pero sabi nga, sa panahon natin ngayon, maraming tao na bilanggo ng hirap. Bakit? Walang totoong Diyos na kinikilala at kawalan ng relasyon sa Diyos. Kaya madilim ang pamumuhay. Pero kung tayo ay may totoong Diyos na sinasampalatayanan, kapatid, hindi ipararanas sa iyo ng Lord ang ganitong mga pait ng problema. May problema ka man, may katuwang kang magdala ang ating Panginoon. Di ba sabi ng Lord sa Mateo 11:28 and 29, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Lumapit tayo sa Kanya. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo pagpapahingain ko. Saan tayo pagpapahingain ng Lord? Sa ating mga tiisin, sa ating mga problema, sa ating mga karamdaman, sa ating mga kahirapan, kaguluhan, lahat, doon tayo pagpapahingain ng Lord. Kaya sabi niya dito sa verse 29, "Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin." Mag-aral. Hindi niya sinabi na hali kayo, mag-ML, mag-Dota, maglakwatsa. Hindi sinabi niya dito sa oras ng puno-puno ng problema ang kapaligiran. Sabi ng Lord, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ano ba yung pag-aaralan natin? Ang kanyang mensahe upang gumaan ang ating pakiramdam. Kung puro ka na lang problema, trabaho, pera, kapatid, aalisin na ng Diyos ang pera. Nagsisimula na, gumising ka. Walang simba-simba. Imagine, from March 15 up to August 30, 25 Sunday, wala kang simba-simba. Abay, magaling na bata. Sabi nga, pag gusto ka, may paraan kang escape. Bakit nakakapamalingki ka? Pero sa simbahan, hindi ka makapunta sa gawain ng Diyos. Yung ibig mo sabihin, priority mo ang trabaho at hindi ang Panginoon. At yung iba nakakapunta. At bakit ikaw hindi? Yan po ang itanong natin sa ating mga sarili. Kung gusto, may paraan. Pag ayaw, marami talagang dahilan yan. Sabi ni God sa verse 30 ng Mateo 11 verse 30, "Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Si Lord gusto tayo bigyan ng magaan na pasanin. Sabi nga, "My burden is light, for my yoke is easy, and my burden is light." Ay yung pinapapasan natin sa atin ngayon ng kaaway. Sari-sari, wala ng pera, pinabibili pa ng face mask, face shield, alcohol, ano pa? Bawal nang lumabas.
Kunting sakit, doktor, COVID, panluloko ng kaaway, sari-sari, naluloko ka rin. Sumusunod ka rin. Ako, sa awa ng Diyos, nalagnat din naman ako eh. Ininuman ko lang ng antibiotic at saka paracetamol. Sa awa ng Diyos, gumaling. Binasa ko ng Word of God. Alam mo itong COVID po ito, demonyo yan. Maniwala kayo sa hindi. Pananakot ni Satanas. Ginagamit yan, sabi nga ni Marabilia, yung announcer. Ano po ito? Pakana na ng demonyo. Parang tao takutin. Si tao, takot. Di ba sabi ng Lord? Kapag takot lagi ang tao, hindi pa buo ang pag-ibig niya sa Diyos. Takot ay kaugnay ng parusa. Yan. Kaya sabi niya sa panahon natin na ngayon, laging sinasabi ng Lord, magpakatatag tayo. Kapatid, wala tayong ibang kakapitan kundi ang Panginoon. Kanya ang lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi ka pwedeng kumapit sa tao dahil tao rin yan na katulad natin. Anong sabi niya sa aklat ng Mateo 24 verse 9? Sa mga panahong iyon, kapuputan kayo dahil sa akin, kay Jesus, at isasakdal upang pahirapan at patayin. Yan, pinauuna na ito ng Lord. Sa panahon, isasakdal. Sa panahong iyon, kapupuutan ng ng mga antikristo. Kayong lahat dahil sa akin. Di ba? Kapag ang simbahan ay nasa katotohanan, obserbahan mo, ang daming sumasakmal, ang daming kumakagat, ang daming nang lalait, pero subukan mo ang simbahan na pinuntahan mo ay nasa kabulagan at wala sa katotohanan, walang nananakmal. Bakit? Same spirit goes together. Sa verse 9, sa panahong iyon, kapuputan, ulitin ko po uli. Kapuputan kayo ng lahat ng dahil sa akin, kay Jesus, at isasakdal upang pahirapan at patayin. So alamin po natin, ano-ano nga bang naranasan ng mga apostol ni Kristo, tulad ni Peter, ipinabilanggo, ginapos sa loob ng kulungan. Si John, pinapugutan ng ulo dahil sa pakikiapid ni Herodes kay Herodias. Sa pagmamalasakit, sinasabi, nagalit sa kanya, pinapugutan ng ulo. Si Esteban, pinagbabato dahil nangangaral at nagtetestimony tungkol kay Jesus. Si Apostol Pablo, binilanggo at pinahagupit dahil sa pangaral din. Yan ang mga ginagawa noon. Masalamat po tayo sa panahon natin ngayon, iilan-ilan pa lang po ang mga nangyayaring ito. Hindi natin alam sa ibang lugar. Sa China, noon isang lingkod ng Diyos, si Brother Chiu, pinakita po yun sa balita. Ikinulong sa Bartolina, pinagtutusok-tusok yung mga daliri ng karayom, tiniwarik sa ihian ng mga bilanggo. Grabe, no? Ang demonyo kapag talaga umano sa tao para makapaghiganti, yun ang ginawa. Pero sa kanyang pagtitiis nakita ng Diyos, lumalaban siya sa hirap ng pananampalataya. Sa hirap dahil sa pananampalataya. Binuksan ng Diyos ang kanyang kulungan. Sa labas ay mayroon ng taksing nakaabang para sa kanya. Ngayon, dito po sa panahon natin ngayon, na sinabi ng Lord sa aklat ng Mateo 24 verse 10, ano po ba ang mga kahirapan pang darating bukod doon sa mga nabanggit ko po sa una? Sa verse 10 ng Mateo 24 verse 10, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Pangalawa, mapupuot sa isa't isa at ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Yan din po. Sabi niya na marami.
ang tatalikod. Sa panahon natin ngayon, dito na lang sa church, huwag na tayong lumayo. 2011, from 2011 up to now, maraming tumatalikod. Bakit? Niloob na ng Diyos yan. Yan na po ang will ni God. Sabi ng Lord, sasalain ko kayo. Parang bigas. Kapag lumusot ka, palay ka. Pag naiwang ka, bigas ka. Sala. Kapatid, gising. Baka sa pagkakatulog mo, iba na palang yung tinatahak. Kapag ayaw mo nang maglingkod kay God, ayaw mo nang sumunod, puro na lang tinitingnan mo ang Facebook. Nako, matakot ka. Baka dinadala ka na ng kaaway kung saan-sang pangyayari. Hindi ka na magtataka. Sinabi po ito ng Lord. Sa ayaw natin, sa gusto nating mapakinggan, na talagang maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Konting diferensya, nakatingin. Hindi mo alam kung sumasamba o nakikisamba lang. Napupuot si Satanas, inggitera, pakialamero. Kapag may asal kang ganyan, itapon mo na kapatid at hindi ka ililigtas ng Lord kapag may baong kang ganyan. Sinungaling nga, nakalagay sa Revelation, walang makakit sinungaling. Kaya tayo pinatatatag ng Lord para tayo maligtas. Hindi tayo para pahirapan. Ngayon, kung ayaw mo maligtas ka, ay di magpatuloy ka sa gusto mo. Amen po ba? Ang nanay nga sa tahanan, laging nakasermon sa anak. Pag ayaw sumunod, it's up to you. Go! Binigyan po tayo ng Lord ng free will. Pumili ng mabuti at ng masama. Kung ano ang gusto mo, piliin mo. Binigyan tayo ng Lord ng kaalaman, kabatiran. Amen po ba? Sa verse 11, maraming magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Yan, isa pa yan. Kunwari, mga propeta, pero ililigaw. Sabi nga, doon sa Amos 3:7, ang Panginoon po ay hindi gumagawa ng anumang bagay na hindi niya pinababatid sa lingkod ng Diyos ang kanyang mga propeta. Yan, sinabi niya po doon sa Amos 3:7, tunay na si Yahweh ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Noong mga panahon po sa Old Testament, propeta po ang tawag ng Panginoon. Sa panahon ni Jesus, ang tawag naman mga apostol. Sa panahon natin ngayon, ano po ang tawag? Apostol, propeta, guro, evangelista, pastor. 5 po yun. Kaya hindi na po tayo magtataka. Kaya pag tayo po nakakahalubilo ng mga ganyan, tingnan po natin yung itinuturo, base ba ito sa Biblia? Or aral-aral niya lang para marami siyang mailigaw. Katulad ni Cleo, pinapatay na yung asawa, marami pang niloko. Ayan, nagbayad na ang kasalanan. Sabi nga ng Lord, lahat ng ginagawa ng tao, alam ng Diyos yan. Mayroon po tayong aklat na susulat lahat ang ating mga ginagawa. Kaya kung ang mas marami nating ginagawa ay kabutihan, konti ang Diyos ay naambahala niyan. Sa verse 12 ng aklat ng Mateo, Matthew 24 verse 12, ang kasamaan lalaganap, anupat man lalamig ang pag-ibig ng marami. Yan, kasamaan. Lalaganap at manlalamig ang pag-ibig ng marami. Kita mo ngayon, laganap ng karasan, may COVID na, may pumapatay pa, may nagpapasabog pa, etc.
Lahat-lahat ginagawa ng kaaway para marami siyang harvest sa impyerno. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Manlalamig. Parang sinaing. Pag wala na sa apoy, malamig na. Masarap ng kainin. Pero dito iba. Hindi na masarap sumunod, no? Kapag nanlalamig. Pero hindi nanlalamig sa pera. Ang kasamaan lalaganap. Ano pat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Verse 13. Sabi ni God, hallelujah. Dito muna tayo sa Revelation 22 verse 11. Tingnan po natin mga kapatid. Revelation 22 verse 11. Pahayag 22 verse 11. Ano pong sinabi dito ni Lord according to John? Ang masama ay magpapatuloy sa pagpapakasama. Ang marumi sa kanyang pagpapakarumi. Ngunit ang mabuti ay magpapatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal. Yan. Saan po ba tayo doon nahahanay? Huwag ka nang magtaka sa panahon natin ngayon. Yan na po ang Yan na po ang sinabi ng Lord na ang masama lalong magpapatuloy sa pagpapakasama. Bakit? Kontrolado po sila ni Satanas. Walang kinikilalang Diyos. Walang gumagabay. Walang nagpapangaral. Walang naririnig na salita ng Panginoon. Yung mga marumi naman, yung mga prosti na yan, yung mga kung ano-anong pinagagawa, mga drogista na yan, pumapatay ng tao. Sabi ng Lord, lalong magpapakarumi. Ngunit yung mabuti, magpapatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal. Kapatid, tanungin mo ang iyong sarili, saan ba ako dito nahahanay? Kaya sabi nga ng Panginoon, magpatuloy tayo sa gawain ng Diyos. Sa verse 13, dito po sa sinabi ko po kanina na lalaganap ang kasamaan, manlalamig ang pag-ibig ng marami. At yung kasamaan ay lalaganap pa. Titindi pa ang kasamaan. Totoo po yan. Siyempre, walang hanap buhay, maisip na lang magnakaw. Mauudyokan hanggang sa mahuli, makulong. Magbinta ng droga. Walang ibang choice, no? Kung ano-ano ang inuudyok ng demonyo sa isipan para kumita ng pera at mabuhay siya sa masamang paraan. Kaya kahit sino pang presidente po ang umupo sa ating pamumuno, sa ating bayan, talaga namang, ito po hindi na mababago ang sinabi ng Lord. Inihula na ito. Mangyayari na lang po ito at nangyayari. Sa verse 13, sinabi niya dito, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, siyang maliligtas. Kapag po tayo nanatiling tapat hanggang wakas, ay siya lang daw po ang maliligtas. Kapag hindi po na tayo maging tapat, paano tayo maliligtas? Kaya wag ka na pong magtaka kung bakit. Si Judas nga apostol na ni Kristo Anong ginawa? Ipinagkanulo pa si Kristo. Kasama-sama niya na yan. Mapalad tayo kahit hindi natin nakita ng personal si Christ. Naniniwala tayo na tayo ay pinatawad na sa ating mga kasamaan. Naniniwala tayo na tayo ay babaguhin patuloy na bago ng Panginoon sa ating mga kahinaan. Kaya sabi niya tayo, manatiling tapat hanggang wakas. Hindi niya sinabing
ang manatiling tapat-tapatan only hanggang wakas, siya lang maliligtas, hindi. Manatiling tapat. But he who endures the end shall be saved. So ano ang palaala ni God sa ating last verse? Hebrews 10:23. Magpakatatag tayo. Saan? Sa ating pag-asa. Tayo nga ba ay may pag-asa? Amen. At huwag mag-alinlangan. Yan. Sabi ng Lord, huwag tayong mag-alinlangan. Bakit? Sapagkat tapat ang nangako sa atin. Yan. Kung hindi na tayo nakakalabas ng tahanan, makinig lang tayo sa mga preaching. Napakarami ng preacher sa Facebook. Instead na yung mga sayaw-sayaw ang panuorin mo, mga TikTok na yun, wala namang may tutulong yan. Hindi mo pwedeng hatiin ang yung buhay sa makamundo at sa ma-spiritual. Ang labas mo niyan manananggal. Kalahati sa langit, kalahati sa impyerno. Kaya sabi ng Lord, magpakatatag tayo. Kita niyo po ang mga balita, iringan ng China, US, puro barkong mapapanood mo sa Facebook, labanan, nagamba ng maggera, inuudyo ka na ng kaaway para tunawin ang daigdig. Pero tayo, kung may takot tayo sa Diyos, bakit ka matatakot? Si Lord na ang bahala sa atin. Mamatay man tayo anytime, mayroon po tayong pupuntahan. Itong physical body na ito, dito lang ang panlupa. Yung ating spirito ang haharap kay God. So huwag tayong matakot sa kamatayan. Harapin natin ang kamatayan. Pagiga mo, alisan ka lang naman ng Lord ng hininga, patay ka na. Oh. Pero kung iba ang mag-alis sa'yo ng hininga, ay delikado yun. Si Lord ang nagbigay, siya rin ang magbabawi. Amen po ba? Ulitin ko po ulit sa ating last verse, mga kapatid. Diyan sa mga nakikinig. Hebrews 10:23, kapatid. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Wala tayong ibang inaasahan, tanging si God. At huwag mag-alinlangan. Bakit? Tapat ang nangako sa atin. Ang tao, nangangako yan. Pero ang totoo niyan, hindi yan tutuparin. Pag naudyo ka niya ng kaaway, sa Diyos ka, maging tapat. At ang Diyos ay tapat. Amen po ba? Sabi nga sa English version, let us hold fast the confession of our hope without wavering. For He who promised is faithful. Yan. Faithful si God. Kapag faithful ka kay God, of course, ang response niyan ay faithful ka rin. Tama? Faithful rin siya. Amen po ba? So, masarap po makinig ng mensahe. Nabibless tayo, gumagana ating mga tiisin sa buhay, nalilinawan tayo ng isip, at the same time, mayroon tayong nalalaman sa mga magaganap. Amen po ba, mga kapatid? Ang masasabi ko lang po sa ating lahat, lalong-lalo na ngayon, yung mga nakikinig, pagpalain ka nawa ng Lord, ingatan, maging matatag sa lahat ng pagsubok. Sabi nga, ang ginto dinadarang sa apoy upang malaman kung tunay na ginto. Ganon din ang ating faith kay God. Dinadarang din tayo sa maraming pagsubok upang malaman niya kung tunay tayong mananampalataya ni Kristo. So, tayo pong lahat ay magsiyuko, pansamantala kapatid, at tayo manalangin, naway pagpalain kaya tayo ng Lord, ingatan, ilayo sa lahat ng panganib. Yes, Father God in heaven, marami pong salamat sa ngalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Patuloy po namin dinadalangin, Lord, ang bawat nakikinig sa oras na ito, Diyos. Naway pagpalain mo ang kalang buhay espiritual, patatagin ang pananampalataya namin sa lahat ng oras. Ano man po, Diyos, sa mga pagsubok na dumarating sa amin, Panginoon, inabiling ko siyang mga kamay ang aming mga sarili. Guide us, O Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Panginoon, kung pinagtagumpayan mo na ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, lalo mo kaming pagtagumpayin sa mga pagsubok na ito na dumarating sa aming buhay.
Lord, bigyan mo kaming very strong na pananalig sa iyo, Lord, na huwag kaming matinag ng kaaway. Huwag kaming matakot sa kaaway, dahil sinabi mo sa iyong mga salita, ang takot ay kaugnay ng parusa. Hindi pa buo ang pag-ibig ng tao sa Diyos kapag laging natatakot. Hallelujah, Lord. Sinabi mo sa Aklat 91:14, ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at ang sinumang ako'y kikilalanin. Salamat, Lord, sa mga promises mo sa amin na aming pinanghahawakan. Naway, Panginoon, saan man naroon ang aming mga kapatid na ito, Lord. I-bless mo po sila, Panginoon, na huwag silang manlamig sa pananampalataya. Ilayo mo po sila sa mga karamdaman. I-provide ang kalang pangangailangan, Panginoon. Lord, ang pagluha namin ito, Diyos, alam mo kung dinirinig mo ang aming mga hinaing. Salamat, Lord, sa tanghaling ito, sa hapong ito, Diyos. Naway pagpalain mo po, Diyos, ang kalang buhay espiritual. Ilayo kami, Panginoon, sa lahat ng aksidente o namang karahasan. Lord God, marami pong salamat sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa mga biyaya na aming tinatamasa sa araw-araw. Loobin mong pagaanin ang aming mga pusong sugatan, o Diyos. Paganin ang aming mga dalahin sa buhay, Panginoon. Malalayo man ang aming mga kapatid sa Lord, ang aming mga kapatid, patuloy po namin dinadalangin, Lord. Nawahipuin mo po, O Diyos, ang mga tao na nakakakilala na sa iyo. Panginoon, makapangyarihan ka. Ang hindi namin magagawa ay magagawa mo, Lord. Tulungan mo ang iyong mga abang lingkod, Panginoon. Loobin mo kikunbik ang mga taong nanlalamig sa iyo, Diyos, na huwag silang patahimikin sa kanang mga ginagawang hindi tama. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Lord. Salamat sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Tulungan mo po ang iyong mga manglingkod na yung mga taong umalis dito, Lord. Kung tunay mo mga anak, ibalik mo naman sila, Panginoon. Tulad ng kalibugang anak na lumaya sa kalagtahanan at bumalik sa kanyang sariling tanay. Panginoon, marami pong salamat. Napakabuti, Lord. Ikaw ang Diyos na dinagtatangi. Nakilat, O Lord. Napakabuti mo. Inalay mo ang iyong buhay para sa aming lahat. Napakarami ng palatandaan ang iyong pagbabalik sa mundong ito, Diyos. Kaya, Panginoon, ang samot na lang iyo, Lord. Ang mga kapatid namin ito, kaabagan mo sila. Maging mabuting Kristiyano at magkaroon ng pananagot sa iyo, Panginoon. Mighty God, we thank you so much, Lord, sa hapong ito. Salamat sa pag-akap mo sa amin. Salamat po, Diyos, dahil sa dinabi namin ng tao, isa kami sa mga pinili mo at hinirang. Sino naman kami, Panginoon? Napakarami ng tao sa mundo ito. Patuloy ko pong idinadalangin. Nabigyan mo po kami ng kapayapaan ng puso at isipan. Lord, ang dinadalangin ko rin ang bansang Pilipinas. Ang mga namumuno sa aming bayan mulang presidente, sa mga senador, sa mga congressman, sa mga mayor, sa mga gobernador hanggang sa mga barangay, O Lord, sa mga tahanan, sa aming mga kapitbahay, Panginoon. Bless us, your people, O God, in the name of Jesus. Ano man ang adlang ng kaaway, by the blood of Jesus, by the power of the Holy Spirit, tinataboy ka namin, Satanas. Bitawan mo ang isipan ng mga taong doon sa pangalan ni Jesus. Ama, marami pong salamat sa hapong ito, Diyos. Napakabuti mo. Wala kang katulad, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya namin. Hindi mo kami iniwan kailanman. Hindi mo kami pinabayaan. Kaya man, sa oras na ito, binabalik namin sa iyo 100% ang katagumpayan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, O Diyos, pinabalik namin ang lahat ng ito sa ngalan ng Ama. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, God. We love you all. God bless you. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Mahal namin kayo. We pray for you.